13 taon na ang nakalipas. Iniwan ng anak kong babae, ang 3 kong apo, sa pintuan ng bahay ko, na sinabing kailangan lang niya matulog ng kaunti. Hindi na siya bumalik. Ako ang nagpalaki sa kanila. Nagpakain at nyakap kapag tinatrato niya sila na parang basura. Pero nitong umaga na, hindi siya bumalik na may card ng pasasalamat o may paumanhin. Bumalik siya na may tactical team. Isang abogado na may suite na nagkakahalaga ng $3,000 at paratang na kinidnap ko raw ang mga anak niya. Akala nila ay naipit nila ako. Akala nila ay matandang ulianin lang ako na madali nilang yurakan. Pero hindi nila alam ang tungkol sa sobre na kulay mustard na ilang taon ko nang itinago sa ilalim ng maluwag na tabla sa sahig ng kwarto ko. Nang ibinato ko ang papel na nanilaw na yon sa harap ng hukom. Hindi galit ang ekspresyon niya. Puro gulat na gulat. Tiningnan niya ako at bumulong na halos walang boses. Alam ba ng mga bata to? Tinitigan ko siya at sumagot. Hindi pa, pero malapit na nilang malaman. At bago ko sabihin sa iyo kung ano ang laman ng sobre na yon, pakilik naman at mag-subscribe sa channel. Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Nakakatulong yon sa matandang ito na malaman na naririnig ang kwento niya. 6:00 ng umaga ng linggo, at ang tanging kasalanan ko lang ay sobra ang mantikilya na nilagay ko sa kawali. Guillermo Reyes ang pangalan ko. Memo ang tawag sa akin ng lahat. 70 anyos na ako, at ang tuhod ko ay parang tuyong kahoy na nagkikriyak kapag nagbabago ang panahon. Pero matatag pa rin ang mga kamay ko. 40 taon akong nagtrabaho sa oil rigs at oil fields. Mga trabahong nagtuturo ng 2 bagay. Pasensya at kung paano magluto ng almusal na busog ka talaga. Tahimik ang kusina, maliban sa kislot ng mantika ng bakon at mahinang hum ng ref. Yon ang paborito kong oras ng araw. Sa kabilang kwarto natutulog ang 3 kong dahilan para huminga pa. Si Juan na 17 anyos na, malaking lalaki, catcher sa baseball team ng high school at walang sawang gana kumain. Si Maria na 15, matalas ang dila at malinaw ang ulo. Nagsasalita siya tungkol sa pag-aaral ng abogasya na parang desidido na. At si Pedro, ang Pedro ko na 13. Sanggol pa lang na 2 buwan na nakabalot sa maruming tuwalya nang iwan siya ng nanay niya dito. Inihanda ko ang itlog na may kamatis at sibuyas na gusto ni Pedro. Malambot ang pula ng hindi over. Habang nagluluto, nagbibilang ako sa isip. Ang pensyon ko ay $200 bawat buwan. Sa mortgage, bills at pagkain para sa 3 teenager na mabilis lumaki. Halos $50 na lang ang natitira. Inipon ko yung $50 sa lata ng kape sa loob ng 6 na buwan para bilhan si Juan ng bagong glove sa playoffs. Hindi buhay na marangya. Walang biyahe sa Europa o mamahaling sasakyan. Pero mainit ang bahay na to at puno ng pagmamahal. O kahit paano hanggang sumabog ang pintuan sa harap. Ni hindi ko narinig na kumatok. 1 segundo lang ay inaabot ko ang asin at sa susunod ay malakas na ingay na nyanig ang buto ko. Nagpabagsak ng frame pictures sa hallway at pinuno ng mga basag na parang shrapnel ang sala. Bago ko pa mapatay ang stove, puno na ng mga lalaki na may helmet, vest at mahabang baril ang kusina ko. Sigawan sila na tumatalbog sa sahig. Pulis, sa sahig, kamay kung saan kita. Matanda na hindi ibig sabihin mabagal. Unang instinct ko ay tumakbo sa hallway, protektahan ang mga kwarto, protektahan ang mga apo ko. Nakapag-isang hakbang pa lang ako nang may mabigat na bota na sumipa sa paa ko. Bagsak ako ng malakas. Ang mukha ko bumangga sa malamig na tiles kasama ang patak ng mantika. Sumakit ang balikat kong masama, pero hindi ko pinansin. Huwag niyo silang saktan. Sigaw ko mula sa sahig na magaspang ang boses. May mga bata sa bahay. Pakiusap, huwag niyong saktan. May tuhod na tumusok sa likod ko, at posas na sumara sa pulso ko, na may click na hanggang ngayon tumutunog sa isip ko kapag naalala. Tumitibok ang puso ko sa ribs na parang ibong nakulong. Narinig ko silang magising. Narinig ko ang sigaw ni Maria. Narinig ko umiyak si Pedro. Bitawan niyo siya, ragasa ni Juan. Nilingo ko ang league para makita. Lumabas ang anak ko mula kwarto na naka-shirt at boxer lang. Handang makipaglaban sa buong hukbo para sa lolo niya. Manatili ka roon, Juan, sigaw ko. Huwag kang gumalaw, anak. Manatili ka roon. 2 pulis ang humawak sa kanya at ibinangga sa dingding. Bata pa yan, pakiusap ko. 17 anyos lang, please. Noon bumuka ang dagat ng uniforme na parang may importanteng pinapadaan at pumasok siya. 13 taon na ang lumipas, pero kilala ko pa rin ang lakad niya kahit saan. Si Rosa, ang anak kong babae. Pero hindi ang Rosa na naalala ko. Noong huli ko siyang makita, payat na payat. Kulay abo ang balat dahil sa droga at murang alak.
May pasa sa pisngi galing sa kung sinong lalaki na sinisira niya ang sarili niya noon. Iniwan niya ang 3 sanggol na umiiyak sa salako. Sabi niya pupunta lang siya bumili ng gatas at nawala. Ang babaeng pumapasok ngayon sa kusina ko, parang galing sa magazine. Cream na coat, buhok na perpektong ayos, mamahaling salamin na tinted. Dahan-dahan niyang tinanggal para ipakita ang mga matang maingat na may makiw. Mukha siyang malusog, mukha siyang mayaman at tiningnan ako niya na may disgusto na nagpalamig sa dugo ko. Ayan siya, sigaw niya na nakaturo sa akin na may manikir na kuko. Ayan ang halimaw na opisyal. Yan ang lalaking nagnakaw ng mga anak ko. Nasa sahig pa rin ako, pisngi ko sa tiles, hindi makapaniwala. Magnakaw. Hindi ko sila ninakaw, iniligtas ko. Inahon ko sila mula sa iniwan niya. Dumaan si Rosa sa paa ko na parang basura ako. At tumakbo sa halway kung saan magkakasama ang mga bata. Nakakulong. Ay, mga anak ko. Umungol niya na parang chef na telenovela. Nandito na si Mama. Sa wakas nakita ko kayo. Hinanap ko kayo ng matagal. Nakita ko si Pedro na umurong. Hindi niya kilala ang babaeng yon. Sanggol pa siya nang umalis siya. Para sa kanya estranghero lang na may mamahaling pabango at kaguluhan sa balat. Pero hindi alintana ni Rosa. Niyakap niya ng mahigpit si Pedro at si Maria. Layuan mo sila. Ragasa ko na nagpupumiglas sa posas. Mas lumapit ang tuhod sa likod ko na nagpaubos ng hangin ko. Wala kang karapatan, Rosa. Iniwan mo sila. Iniwan mo na marumi ang diaper. 2 araw kang nawala. Humarap siya sa akin at sandali lang bumagsak ang maskara niya. Ngumiti siya na puro yelo, ngiti na nagsasabing, panalo na ako. Pagkatapos humarap siya sa pulis sa tabi niya at biglang lumabas ang perpektong luha. Officer, umiyak siya. Delirious siya. Violent siya. 13 taon kaming bilanggo. Sabi niya, kapag bumalik ako, papatayin niya sila. Araw-araw akong natatakot. Kasinungalingan. Lahat kasinungalingan. Pero para sa kanila matandang gusgusin lang ako, sa magulong kusina, at siya eleganteng inang na biktima. Guillermo Reyes, sabi ng pulis na buhat ako ng hila-hilera. Arestado ka sa 3 count ng kidnapping, custodial interference at child endangerment. May karapatan kang manahimik. Kinarga nila ako palabas. Mga kapitbahay ko nakapajama at robe na nanonood mula sa garden nila na parang show. Si Aling Leonor, na nakipagpalit ako ng gulay mula sa hardin sa loob ng maraming taon. Tinakpan ang bibig na horrified. Gusto kong sigawan sila na inosente ako. Pero nilamon ako ng hiya. Nang itinulak nila ako sa likod ng patrol car, tiningnan ko ang bahay. Nakasabit ang pinto sa bisagra at sa porch ang huling sakit. Si Rosa na nakaakbay sa mga bata. Si Juan parang sa suka na. Si Maria umiiyak ng tahimik. Si Pedro nawawala at sa harap nila may photographer. Kamera sa kamay. Si Rosa posing na inaayos ang ulo para mahuli ang morning light. Hinigpitan ang yakap hindi para aliwin, kundi para ma-frame. Hawakan mo yan, Ginang Reyes, sabi ng photographer. Ito ang cover ng taon, ang reunion ng siglo. Binulag ako ng flashes sa salamin. Props lang ang mga apo ko sa sakit niyang drama. Nang umandar ang patrol, may bagay sa loob ko na tumigil umiyak at naging malamig. 13 taon ko silang pinrotektahan mula sa mga asong gubat. Nag-double shift ako. Natutong mag-braid ng buhok ni Maria. Kabisado ko ang rules ng basketball para kay Juan. Nagpupuyat ako sa lagnat ni Pedro. Sinuko ko ang tahimik kong retirement, savings ko, kapayapaan ko, para ayusin ang sinira niya. At sa 20 minuto, bumalik si Rosa mula sa wala para sunugin lahat. Sa rear view, tiningnan ako ng pulis. May sasabihin ka ba, Lolo? Isinandal ko ang ulo at ipinikit ang mata. Hindi pa, bulong ko. Hindi pa. Pero nagsisimula pa lang ang digmaan at gagawin kong abo ang kaharian niya. Amoy chlorine, pawis, bulok at desperasyon ang selda. Naupo ako sa steel bench na nakabolt sa sahig na sumasakit ang joints ko sa lamig. Sa paligid ko mga lalaking matigas ang tingin. Bukol ang knuckles at tattoo na nagsasabi ng masasamang desisyon. At ako naman, Memo Reyes, 70 anyos, naka-orange sandals na malaki ng 2 size. Nagtatanong kung nakakain na ng almusal ang mga apo ko. May guard na hinampas ang bars ng baton. Reyes, legal matter. Dinala ko sa maliit na interview room. Sa rayadong mesa may batang hindi pa ata nagsisimula mag-ahit. Murang suit, basang shirt. Ginoong Reyes, sabi niya na nabibingi ang boses. Ako si Bruno, public defender nyo. Hindi ako tinitingnan sa mata. Nag-shuffle ng papel. Nahulog ang pen, pinulot. Tingnan mo, Bruno, sabi ko. Hindi ko kailangan drama. Sabihin mo lang kung kailan ako
makakabalik sa mga apo ko. Ngumiwi siya. Yan ang problema, sir. Denid ang bail sa una. Pero nakakuha tayo ng bond. $500,000. Huminga ako ng maikli, mapait. Anak, sa pensyon ko bayad lang kuryente at pagkain. May 50 akong inipon para glove. Sabi mo lang sa akin 500 milyon. Lumabas si Bruno ng tablet. Hindi lang ang bond, ang narrative. Tingnan mo to. At ayan ang news. Nightmare sa suburbs. Lolo kidnaps 3 minors. Si Rosa sa podium. Mick na parang gutom na ahas. Sa tabi niya lalaking parang expensive marble. Antonio Cruz. Mga abogadong sumisira, buhay na may magazine smile. Dangerous fanatic ang tatay ko. Umiyak si Rosa sa kamera. Pinakamahusay na acting ng buhay niya. Sabi niya 13 taon na ang nakaraan dumating siya sa bahay at naghintay ako na may shotgun na pinatakas ako. Naikinulong ko ang mga bata sa dunggion. Pinisil ko ang kamao sa ilalim ng mesa. Ang tanging baril ko ay airgun para sa daga. At dunggion ay kwarto na may glowing stars na idinikit ko para hindi matakot si Pedro sa dilim. Si Cruz naman galit na hindi sila titigil hanggang makulong ako. Nahihilingin nila full custody at damages sa emotional torture. Itinulak ko ang tablet ng malakas na halos bumagsak. Kasinungalingan, ungol ko. Lahat kasinungalingan, Bruno. Lumunok siya na skeptical. Nakita niya ang babaeng umiiyak sa A. Condemned na ako ng public opinion. Kung may evidence ka, witnesses. Ipinikit ko ang mata at binangga ako ng alaala ng araw na yon na may alikabok at desperasyon. Wala akong shotgun, may susi lang. Dumating si Rosa na nanginginig. Abo ang balat sa pills. May utang siya, malaki, sa mga taong nagpapadala ng paalala. Papapatayin nila ako, Papa. Sasaktan nila ang mga bata, sigaw niya. Wala akong $5,000 sa bank. Kaya naglakad ako sa lumang pick-up ko. Pick-up na binuo ko sa sarili kong kamay. Ibenta ko yon ng cash noon ding hapon. Naglakad ako pauwi sa init at ibinigay ko ang bundle. Kunin mo, bayaran mo, linisin mo sarili mo. Maging ina ka. Kinuha niya ng walang salamat. Hindi tiningnan ang mga sanggol. Tumakbo lang at ngayon sinasabi sa mundo na hinabol ko siya na may baril. Ginoong Reyes, sabi ni Bruno na parang malayo. Kailangan natin statement. Baka i-plead natin senility dahil sa edad. Tumayo ako, umingit ang upuan. Hindi ako senile at hindi ako mag-guilty sa anuman. Iniligtas ko siya. Ibenta ko ang pick-up ko para iligtas buhay niya at ibinenta niya ako para sa headline. Inilagay nila ako sa common cell na may 20 o 30 lalaki at T na may plastic cover sa screen. Yellow tap sa bahay ko. Sirang pinto, pagkatapos ang mugshot ko. Mukha akong baliw, gusot ang buhok, malaki ang mata sa shock. May malaking lalaki, tattoo sa lig, tiningnan ako at pagkatapos ang T. Namatay ang bulungan, tumayo siya. Ikaw yan, ang kidnapper. Unggol niya. Umurong ako hanggang dingding. Itaas ko ang kamay, palad bukas. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Hindi siya nakinig. Sa kulungan may hierarchy, at ang sumasakit sa bata ay nasa pinakababa. Ikinulong mo sila. Dumura siya. Ninakaw mo sa nanay nila. Lumapit siya. Ang iba gumawa ng circle na nakatakip sa guards. Nakita ko ang galit sa mata nila. Pareho ng galit ko kay Rosa, pero sa akin nakatuon. Naghanda ako. 70 anyos na may masamang tuhod at balikat. Hindi ako mananalo. Dumating ang kamao niya na parang tren at biniyak ang pangako. Sumabog ang puting liwanag sa ulo ko. Nalasahan ko ang metal. Bumangga ang bungo ko sa konkrete na parang sangang nabali. Nasa sahig ako at ang huli kong nakita ang ticker ng news. Ina muling nakasama ang mga anak milagro sa Hilaga. Pagkatapos nawala lahat. Nagising ako sa infirmary na may sakit na parang drill sa base ng skull. Binigyan ako ng doc ng 2 paracetamol at papel na fit to stand. Si Bruno naghihintay sa labas, mas kinakabahan. Nakakuha ng bondsman, pero lahat ang presyo. Bahay ko. Lupa na binili ng tatay ko, kalahating siglo na ang nakaraan. Kung hindi ako sumipot o violado condition, kunin nila ang bubong. Pumirma ako na nanginginig ang kamay. Bahay ay kahoy at brick. Wala ako ay hangin lang na nakakulong. Ang tatsipawi ay mabagal na humiliasyon. Tinitingnan ako ng driver sa mirror. Nasa news ang mukha ko. Ang kidnapper na lolo, nang iwan ako, ayaw pa kunin ang bayad. Dumura siya sa labas at umalis. Naiwan ako sa sidewalk na tinitingnan ang guho ng buhay ko. Sumasayaw ang pulis tape sa hangin na parang sick na streamer. Ang oak door na 3 beses ko nang nirestore ay nabiyak. Nakasabit ang lock. Tumawid ako sa tap at itinulak.
Una ang katahimikan ang sumalubong. 13 taon ang bahay na to ay musika, cartoons, sapatos sa kahoy. Si Maria nagprapractice ng violin. Noong una parang pusa na nahihirapan. Tawa ni Pedro sa jokes niya. Ngayon ref home lang at hininga ko. Ginulo ng pulis lahat. Unan binuksan, drawer itinapon, cereal box na buhos, maliit na butil sa sahig. Pero ang totoong damage hindi nila ginawa. Ang hallway puno ng crooked frames, walang laman. Wala na ang pictures. Kinuha o sinira ni Rosa. Gusto niyang burahin ang 13 taon. Magkunwari na hindi ako naging tatay niya. Pumasok ako sa kwarto ng mga bata. Matres baligtad, damit kalat. Naupo ako sa kama ni Pedro at may matigas na tinamaan ng bota ko. Inabot ko sa ilalim ng kama at inilabas ang lumang pacifier. Nanilaw na may teddy bear. Itinago ni Pedro nang sabihin namin na malaki na siya. Hawak ko yon at biglang hindi na ako sa sirang bahay. Kundi sa harap ng bahay ko 13 taon na ang nakaraan. Gabing basa na amoy ulan at murang alak. Si Rosa sa tabi ng rusty na sasakyan. Machine nanginginig, itim na usok. Lalaki na may tattoo sa lig naghihintay sa driver's seat. Hinahampas ang manibela ng walang pasensya. Si Rosa, payat hanggang buto, naninigarilyo at may dala na diaper bag. Pinakiusapan ko siya na naka-work boots pa. Huwag kang umalis. May babi kang kailangan ng gatas. May maliit na babae at lalaki. Kailangan kanila. Huminga siya ng chemical at mapait na usok sa mukha ko. Sawa na ako, Papa, sa iyak, sa diaper sa bayang to. Gusto ko mabuhay. Gusto ko malaya. Inilabas niya ang keychain, ibinato sa akin. Tumama sa dibdib ko at nahulog sa alikabok. Ayan. Yan ang susi. Kung gusto mo sila ng ganoon, bahala ka. Mga pabigat lang naman yan. Ganon ang sinabi niya sa sarili niyang anak. Pabigat. Inabot ko ang susi. Nang itaas ko ang tingin, nakasakay na siya sa sasakyan. Kung alis ka ngayon, huwag ka nang bumalik, sigaw ko. Huwag bumalik kung hindi ka pamalinis. Tumawa siya, matinis, Will. Huwag mag-alala, matanda. Hindi mo na ako makikita ulit. Pupunta ako sa Las Vegas. Umalis ang sasakyan na may screech at nakita ko ang ilaw na nawala. Pagkatapos narinig ko ang iyak sa loob. Si Pedro nagutom. Binuhat ko siya at nangako sa sanggol na hindi pa makafocus ang mata na hindi siya magiging pabigat. Na siya ang sentro ng mundo. Nawala ang alaala at bumalik ako sa ngayon na hawak ang pacifier. Sabi niya hinabol ko siya. Pero ang totoo itinapon niya sila na parang basura dahil estorbo sila sa kalayaan niya. At ngayon, dahil may trust fund, bigla niyang naalala na ina siya. May katok sa frame ng pinto na nagbalik sa akin. Itinago ko ang pacifier sa bulsa. Si Agent Molina, local cop na minsan nakakasama ko sa ilog. Hindi ako matitingnan sa mata. Inabot niya ang papel. Sorry talaga, memo, pero kailangan ko ay serve to. Temporary restraining order. 500 metro ang layo kay Juan, Maria at Pedro. Walang direct o indirect contact. Isurrender ang anumang baril. Nasa malaking hotel vista siya. Bulong niya. May private security. Huwag lalapit. Kung violarin mo to, revoke ang bond at mabulok ka sa loob. Nang umalis siya, naging libingan ang bahay. Pumunta ako sa kusina. Kailangan kong kumain, kahit sumasakit ang tiyan. Mainit na ang gatas. Itinapon ko sa lababo. Naglinis ako, dahil yon lang ang kontrol ko. Winisik ang cereal, tinipon ang basag, nilinis ang bakas. Hanggang 9 ng gabi, nakaupo pa rin ako tinitingnan ang dingding. Iniisip kung may inhaler si Maria. Kapag stressed siya bigla ang asthma. Hindi alam ni Rosa yon. Ni kung saan namin itinago ang gamot. Biglang tumunog ang landline sa dingding. Yung hindi na ginagamit. Natakot ako. Tumunog ulit matinis. Inabot ko ang receiver na gustong-gusto kong tanggalin kung reporter. Hello, static, mabigat na hininga at bulong na nanginginig. Lolo, tumigil ang puso ko. Si Juan. Okay ka lang. Nasaan ka? Sabi ko na hinigpitan ang hawak sa phone. Sa banyo ninakaw ko ang cellphone ng staff. Bulong niya. Lolo, tulungan mo kami. Baliw siya, totally baliw. Nanginginig ang paa ko. Pero pinilit ko kalmado. Dahan-dahan, anak. Anong nangyayari? Ikinulong niya kami sa suite. Kinuha ang phones namin. Kinuha kay Maria ang inhaler dahil pangit daw sa pictures. May dala siyang stylists. Pinipilit kaming magsuot ng masikip na damit at pose para sa social media. Kinukurot niya si Pedro kapag hindi ngumingiti. Nabulag ang mata ko sa galit. Juan, pakinggan mo ako. Kailangan mong maging matapang. Protektahan mo ang kapatid mo. Umiyak siya. May mga lalaki sa labas,
guards. Hindi kami pinapalabas. Sabi niya forever ka nang makukulong. Naamin na siya ngayon. Lagi niyang sinasabi pera, abogado, trust fund. Hindi niya kami gusto niya ang tsekwe. Alam ko sa tiyan ko. Hindi pagmamahal, greed. Hindi ako makukulong, sabi ko ng matatag. Ibabalik ko kayo. Pangako ko. Pero gawin mo exactly ang sinabi ko. Low profile. Huwag makipaglaban sa guards. Pero tandaan lahat. Kabisaduhin ang sinasabi niya. Kaya mo. Sa tingin ko. Pero bilisan mo. Unggol niya. Sabi niya dadalhin niya kami sa malayo. Nagsalita ng Switzerland boarding school. Ipadadala niya kami na parang package sa Switzerland. Lolo, kailangan ko nang umalis. Darating siya. Narinig ko ang doorknob at matinis na boses niya sa background. Sinong kausap mo? Namatay ang tawag. Naiwan ako sa madilim na kusina na hawak ang receiver na parang walang kwentang plastic. Sabi ng batas 500 metro. Sabi ng batas, ina niya. Pero hindi narinig ng batas ang takot sa boses ng apo ko. Ibinaba ko at pumunta sa kwarto. Inilabas ko ang lumang bag. Hindi ako maghihintay ng hearing habang tinorture niya sila. Kailangan ko ng tulong at alam ko kung sino ang tatawagan. Isang lalaki na hindi ko kinausap sa 20 taon. May utang sa akin mula sa panahon na magkasama kami sa oil at bata at tanga pa kami. Si Basilio na tinatawag na Basco. Dating private investigator, hanggang talunin siya ng alak. Kung may makakatrace kung saan galing ang pera ni Rosa, siya yon. Kinuha ko ang susi. Ang katahimikan hindi na oppression. Countdown na. Hindi pa, Rosa, bulong ko sa hangin. Hindi ka pa panalo. Noong gabing yon alam ko na mas masama pa. Nakwento pa ni Juan bago putulin ang linya. Ginawa ni Rosa na prison at stage ang swipe. Pinilit si Maria na magsuot ng tie dress para mag-video sa ilalim ng ring light. Pinilit ngumiti at ulitin na miss nila si Mama. Kapag off ang kamera, ikinukulong niya sila at pumupunta sa bar. Pero ang nagpalamig sa dugo ko ay si Pedro. May malubhang allergy sa mani na kahit alikabok ng shell pwede magsara ang lalamunan sa 2 minuto. May EpiPen kami sa kusina, bag niya at glove compartment. Hindi alam ni Rosa. Umalis siya bago pa kumain ng solid si Pedro. Kwento ni Juan, nag-order siya room service at ibinato ang peanut butter cookies sa kama para kainin ni Pedro. Kasi cute daw. Tumanggi si Pedro na takot at pinilit niyang isubo. Kailangang itulak ni Juan para iligtas buhay niya. Kinuha niya ang EpiPen, sabi dramatic lang. Walang gamot ang apo ko. Nakakulong sa babaeng kayang patayin siya sa ignorance at vanity. Nag-drive ako sa precinct. Mabilis na hindi tinitingnan ang speedometer. Kalahati ng buhay ko sa oil. Kapag may sumabog, hindi ka nag-feel ng form. Gumagalaw ka o mamatay ang tao. Pero pagpasok sa fluorescent lights, naintindihan ko na walang kwenta ang mundo ko dito. Pumunta ako sa counter. Ang sergeant on duty si Cardenas. Minsan inayos ko ang mower niya ng libre. Nakita niya ako at tumigas ang mukha. Gusto ko mag-file ng report, sabi ko. Immediate danger ang mga apo ko. Umatras siya, arms crossed. Danger mula kanino, Ginoong Reyes. Sa nanay nila. Dumura ako. Pinilit niyang kainin ng batang may deadly allergy ang mani. Kinuha ang gamot niya. Magpadala kayo ng welfare check sa Hotel Vista ngayon. Huminga siya ng tuyo. Pakiintindi ko. Ang lalaking accused ng kidnapping 3 minors, gusto mag-report sa victim na binigyan ng cookie ang anak niya. Alam niyo ba kung gaano kabaliw pakinggan? Hindi kabaliwan. Totoo. Hinampas ko ang counter. Hindi niya kilala sila. Sinasaktan niya sila. Tumayo siya na mabigat. Banta ang boses. Miracle na libre ka. Suspect ka. Ina siya. Kung gusto niyang bigyan ng cookie, binibigyan niya. Hindi ikaw ang magdidikta kung paano niya palakihin ang mga batang ninakaw mo. Ninakaw ulit, na parang magnanakaw ako sa gabi, at hindi ang tanging nag-alala kung buhay sila. Halos patayin niya, bulong ko na nabibiyak. Umuwi ka na, sabi niya na nakaturo sa pinto. O I revoke ko ang bond mo sa harassment. Lumabas ako na mas maliit kaysa dati. Sa trabaho ako nag-utos at gumagalaw ang mga tao, dahil alam nilang inaalagaan ko sila. Dito matandang kriminal lang ako. Ang batas ay peder at binabangga ko ang ulo ko rito. Naglakad ako sa pickup ko na nakapark sa madilim na corner. Makapal ang hangin sa gabi. Walang magawa ako at kinamuhian ko, yung feeling na yon higit sa sakit. Hinawakan ko ang handle at may boses na huminto sa akin. Ginoong Reyes, lumingo ako. Silver Mercedes na humuhom sa 2 parking away. Nakasandal sa hood si Antonio Cruz. Sa personal mas shark siya kaysa sa T. Perfect suite, shining shoes,
manipis na sigaret sa daliri. Sumara ang kamao ko. Anong gusto mo? Huminga siya ng usok sa langit at naglakad na calculated boredom. May alok akong parachute, Memo. Pwede mo akong tawaging Memo, sabi ko. Ginoong Reyes ang tawag mo sa akin, at wala akong gusto sa'yo. Tumawa siya at inilabas ang white envelope. Inabot niya. May cashier's check dito, na $100,000. Natulala ako. Higit pa yon sa naipon ko sa maraming taon. Para saan? Compensation. Sabi niya ng malambot. Generous si Rosa. Aminado siya na inalagaan mo sila sandali. Pumirma ka lang ng document. Anong document? Voluntary relinquishment ng anumang custody rights. Aminin mo na matanda ka na. Overwhelmed. Hindi mo kaya 3 teens. Mag-retire ka. Kunin ang pera at pumunta sa quiet retirement community sa coast at huwag na makipag-contact kay Rosa o sa mga bata. Umakyat ang galit ko na parang apoy. Gusto mo bilhin ko sila. Umiling siya. Gusto ko realistic ka. 70 ka na. Broke ka at serious charges. Sisirain kita sa court. Ipapinta kitang abusive at hoarder na matanda. Mamatay ka sa prison o kunin ang pera at mag-fishing ka. Panalo lahat. Kinuha ko ang envelope. Ngumiti siya na triumphant. Pagkatapos pinilas ko ng dahan-dahan isa-isa hanggang confetti. Ibinato ko sa sapatos niya. Sabihin mo sa anak ko na hindi ako ibinebenta. Sabi ko na lumalapit sa space niya. At sabihin mo kung may mangyari kay Pedro dahil sa stupidity niya. Hindi ko kailangan abogado. Sasakyan ko siya sarili ko. Naging poisonous ang ngiti niya. Nagkakamali ka, matanda. Binigyan kita ng chance. Ngayon ibabaon kita. Sumakay siya sa Mercedes at umalis na may usok. Nanginginig ang kamay ko sa adrenaline. Hindi takot. Akala nila mabibili ako. Wala silang ideya kung sino ang kinakalaban nila. Sumakay ako sa pick-up ko. Wala akong pera ni batas sa panig ko. Pero may alam ako na wala sila, ang katotohanan. At may basko na nakakahanap ng needle sa haystack kung ginto ang needle. Umandar ako. Hindi ako matutulog. Almukin ko kung saan galing ang pera na nagbayad kay Cruz at bakit kailangan niya ng ganoon ang mga apo ko. Na sinubukan akong suhulan para tumahimik. Nakapunta ako sa lumang trailer sa likod ng depot sa gilid. Dilaw na bombilya na humihom sa pinto na umaakit ng malalaking gamugamo. Doon nakatira ang basko. Nagkasama kami sa Gulf noon nang akala pa namin invincible kami. Kumatok ako ng malakas. Basko, buksan mo. Si Memo to. May tunog sa loob. Mura. Binuksan niya na naka-stained shirt at boxer na may loose revolver sa isang kamay at bote ng alak sa kabila. Gray na balbas, pula ang mata. Hoy, Memo, mukha kang na-roll over. Ganito rin pakiramdam ko. Pwede ba pumasok? Pumasok ako sa amoy lumang papel. Gun oil at cheap alcohol. Magulo ang trailer ng files at empty bottles. Pero sa corner may desk na may monitors on. Altar niya. Naupo ako sa bots at kinwento ko lahat. Ang raid, arrest, cookies, bribe. Nakinig siya ng hindi kumukurap. Nang matapos ako, inilagay ang revolver sa mesa. Bumalik siya. Bulong niya na magaspang ang boses. At lumalanggoy sa pera. Si Cruz hindi babangon sa below 1-0. 000 retainer. May sweat, bodyguards. Sabi ko, saan galing? Nag-snap si Basko ng daliri. Alamin natin. Nagtype siya ng mabilis. Para sa lasenggo may surgeon hands siya. Una trace ang old boyfriend, si Tristan. Sa 5 minuto lumabas. Dead end. Patay si Tristan sa overdose 2 buwan na sa motel. May $1 at warrant. Kaya hindi siya. Tumango siya. Pero tingnan mo to. Listed si Rosa bilang contact. Nag-identify ng body at hindi man lang kinuha ang ashes. Iniwan sa state. Sounds like her. Nagpatuloy ang Basko. Walang work sa 10 taon. Wala sa pangalan niya hanggang 3 linggo na lang. At bigla platinum cards, offshore accounts, shell company na ABB Holdings. Saan galing ang initial money? Tanong ko. Pinikit niya ang mata. Big transfer. Galing sa firm sa Manila. Montemayor & Associates. Inheritance lawyers na naghahandle ng trusts para sa oil money people. Bumilis ang pulse ko. Hindi kilala ni Rosa ganoong tao. Maliban kung galing sa ama. Bulong ko. Umingit ang upuan ni Basko. Ama ng pinakabata. Sabi mo sa akin kwento niya street musician. Hindi, tumango ako. Sabi niya Julin ang pangalan at namatay bago ipanganak si Pedro. Ngumiti si Basko nang walang joy. Rule number 1. Lahat nagsisinungaling, lalo na addicts. Hinanap niya birth certs unknown father sa 3. Pagkatapos nagdig sa sealed files mula 13 taon na.
Paternity test ordered nang humingi si Rosa ng welfare. Dito, bulong niya, kailangan niyang magbigay ng pangalan para masingil ng stete ang support. Binigay niya isa, Julin Santos. Hindi ko narinig noon ang apelyido na yon. Sino si Basco? Tahimik siya ng matagal, computer home at gamugamo sa salamin lang. Pagkatapos sumipol, upo ka ng maayos, Memo. Si Julin Santos hindi ordinaryo. Lihim na anak, shameful son ni Don Ramon Torres. Binangga ko ng pangalan na parang suntok si Don Ramon Torres, may-ari ng Torres Petroleum, isa sa pinakamayaman sa bansa. Namatay siya noong nakaraang buwan. Nakita ko sa news. Pinanatili niya siyang malayo sa pera. Paliwanag ni Basco habang nagbabasa. Discreet ang buhay ni Julin. Namatay sa motorcycle accident 4 na buwan na. Walang will. Nagliwanag ang ulo ko. Kaya ang inheritance sa direct heirs. Tumango si Basco. At dahil walang asawa o living parents, sa mga anak niya Juan, Maria at Pedro. Binuksan niya legal file, ang trust ni Julin, valued sa 500 milyon pesos. Nahilo ako. Mga apo ko, na may second-hand na damit at generic cereal, multimillionaires. At eto ang pinakamasama, sabi ni Basco na hinampas ang screen. Locked ang pera hanggang 21 sila, pero ang legal guardian nakakakuha ng admin fee, 0 milyon taon-taon, plus housing at access sa assets para sa benefit ng minors. Naramdaman ko ang apdo. Hindi pagmamahal, hindi redemption, sweldo. Kailangan niya custody para buksan ang vault. Sabi ko na nanginginig sa galit. Binigyan ako ni Basco ng printout. Hindi lang custody, kailangan sole guardian. Kaya kanya inakusahan ng kidnapping. Kung gawin kang kriminal, hindi ka makipaglaban sa guardianship. Siya ang mananatili sa mga bata. Kukunin ang tsekwe at mamumuhay na reyna habang palalakihin sila ng yaya at boarding schools. 13 taon walang tawag, walang birthday, at paglabas ng pera, sinipa niya ang pinto ko. Itinuro ni Basco ang isa pang clause. Resident sa Family Mansion Santos sa Makati. Hanggang majority ang pinakabata. At isang detail na sumaksak sa akin. Ang hearing para permanent guardian at release ng funds ay next Tuesday, 6 days. Naintindihan ko ang buong plano. Kung normal siyang dumating, makikita ng judge ang abandonment at 13 taon kong pagpalaki. Pwede akong manalo ng guardianship o kahit share. At ibig sabihin control sa trust para protektahan ang mga bata. Pero kidnapper hindi makakuha ng custody. Criminal hindi mag-admin ng 500 milyon. Kailangan niyang sirain ako. Kaya tactical team, kwento ng baril, Dungjion, kailangan niyang gawin akong monster para siya ang savior. Kung nakulong ako sa Tuesday, siya lang papasok, walang opposition at kukunin ang susi sa pera. Gusto kong ipaalam sa kanila. Inilabas ko ang burner phone at dinyal ang number na ginamit ni Juan. Sana nakatago pa. Tumunog isa at robotic voice. Disconnected ang number. Tinawagan ko ulit pareho. Natagpuan niya. Nakakulong ang anak ko sa guards at inang tingin sa kanya ay pera na may paa at hindi ko man lang masabi. Susunduin kita. Pinataas ni Basco ang volume ng news. Si Rosa sa harap ng hotel, nakaitim at pelas na parang grieving sign. Si Cruz sa likod, elegant vulture. Tinanong ng reporter ang plans. Tumingin si Rosa sa camera, fake tears na kailangan nila healing, privacy. Kaya alis sila that night papuntang Europe, sa specialized center sa Switzerland para sa kidnapping victims. Ang flight namin sa 2 oras. Private airport, sabi niya. Nawalan ako ng hangin. Kung isinakay niya sila sa eroplano at lumabas ng bansa, tapos na. International cases taon ang haba. Ilalagay niya sila sa boarding school. Kukunin ang kalahating milyon at hindi ko na sila makikita uli. Tumakas siya, sabi ko na naiintindihan. Natakot siya na makipaglaban ako bago Tuesday. Hindi na legal battle to, rescue na. Kung pupunta tayo, violo ko ang order, violo ko ang bond. Kung mahuli tayo, 20 taon ako. Tinignan ni Basco ang cylinder ng revolver at itinago sa baywang. Inabot niya ang susi ng lumang kotse niya. Kaya mas mabuti na huwag tayong mahuli. Inisip ko ang takot na boses ni Juan, astma ni Maria, buhay ni Pedro, ibinenta sa mansyon. Punta na tayo, sabi ko. Nag-drive si Basco na parang hinahabol ng demonyo sa madilim na daan. Umatungal ang makina, nanginginig ang chassis at umakyat ang speedometer hanggang parang sasabog. Pumasok ang hangin sa bintana na amoy ulan at burned tire. Hinigpitan ko ang dashboard sa isang kamay at sa kabila ang crowbar na inilabas ko sa ilalim ng upuan. 1-0 minuto, Memo. Sigaw ni Basco. Kung may clearance ang pilot, alis sila bago tayo makarating.
Lumitaw ang private airstrip. Glass building, mataas na fence, razor wire. Sa runway amber lights at ayan na parang white monster. Jet ready, engines howling, black SUV sa tabi ng stairs. Nakita ko sila sa ilalim ng spotlights na parang hell stage. Si Rosa hinila si Pedro sa braso. Ang anak ko nagpupumiglas ang paa. Hinila niya ng walang awa. Malaking lalaki, buhat si Maria sa balikat habang sumisipa siya. At si Juan, ang Juan ko hindi umiiyak, lumalaban. Tumayo siya sa harap ng guard. Nagbugbog ng todo. Tumawa ang lalaki at itinulak. Bumagsak si Juan. Agad tumayo sa gitna ng eroplano at kapatid niya. Pinipilit nila, Basko, sigaw ko. Sirain mo ang gate. Walang pag-alinlangan, binilisan at binangga ang gate. Sumigaw ang metal, sparks, at tumasok tayo na derapando sa runway. Siguro nakita tayo ng pilot dahil umangal ng desperado ang engines. Block ang plane, sigaw ko. Itinabi ni Basko ang kotse at preno sa harap ng nose ng jet. Metro lang ang layo sa stairs. Binuksan ko ang pinto bago pa tumigil ang kotse at lumundag. Sumakit ang tuhod ko, pero anesthesia ang adrenaline. Itaas ko ang crowbar, mabigat at malamig. Bitawan niyo sila. Ragasa ko sa ibabaw ng ingay ng engines. Binaba ng guard si Maria. Tiningnan ako ni Juan. Mata bukas sa disbelief at hope. Lolo. Humarap si Rosa. Hinampas ng hangin ang buhok niya. Hindi takot, galit. Isakay niyo sila ngayon. Sigaw niya sa guards. Nagalangan ang mga lalaki nang makita ang matanda na may metal at baliw na driver na may baril sa baywang. Lumakad ako. May arthritis at minsan sumasaltak ang puso. Pero noon parang gyanta ko. Kung hipuan niyo ulit sila, babaliin ko bawat buto ungol ko. Ang pinakamalaking guard inabot sa coat. Nagpaputok si Basko sa hangin. Pinutol ng explosion ang gabi. Likod, sigaw niya. Ang susunod hindi warning. Tumigil ang lalaki na kamay itaas. Hinawakan ni Rosa ang shirt ni Pedro at sinubukang isakay sarili. Hindi. Sigaw ko at tumakbo. Nakarating ako sa stairs nang hinila na niya sa unang step. Hinampas ko ang metal ng crowbar. Malakas na tunog na tumunog. Bitawan mo siya, Rosa. Tiningnan niya ako mula sa itaas. Pathetic ka, matandang mahirap. Akala mo mapipigilan mo to. Akin sila. Akin sila. Ipinanganak mo sila. Dumura ako. Hindi mo pag-aari. Sirenas. Una malayo, pagkatapos malapit. Red at blue lights binuhos ang fuselage. Airport police, sino alam. Ngumiti si Rosa ng cruel. Tapos na, memo. Binigyan mo ako ng lahat. Tama siya. Violated ko ang order, destroyed property, armed entry sa runway. Pero hanggat hindi umaalis ang plane, nakabili ako ng oras. Hoy, ibaba ang object. Tunog ng megaphone sa likod. Lumingon ako. Patrol cars, agents nakatutok sa akin. Tiningnan ko si Juan, si Maria na nakakulong sa sarili. Si Pedro pa rin hawak niya. Mahal ko kayo, sigaw ko. Mahal ko kayo higit sa lahat. Huwag niyong kalimutan. Sinimulan kong ibaba ang metal para sumuko. Pero ang guard na nag-alangan kanina sumugod sa akin. React ako sa instinct at itinaas ang braso para tanggap. Taser, taser. Sigaw ng isa. Naramdaman ko ang tusok sa dibdib. Parang kidlat. Sumakit ang buong katawan. Puting sakit, brutal. Bumagsak ako paatras sa asphalt. Gumulong ang metal palayo. Narinig ko sigaw ni Juan ng pangalan ko. Napalibutan ako ng buots. Pinisdik ako sa sahig. Posas ng mahigpit na kumagat sa buto. Tumigil sa resist, sigaw nila, kahit hindi ako makahinga. Sa gitna ng fog ng sakit nakita ko si Rosa sa itaas ng stairs. Hindi na tumatakbo. Tinitingnan kung paano ako kinakaladkad na parang sako. Inaayos ang dress, buhok at kinausap ang pilot. Nabasa ko ang labi niya. Hindi sila makakaalis. Seen ang runway at closed. Nagtwist ang galit ang mukha niya. Pero kailangang isakay ang mga bata sa plan nang hindi umaalis. Hindi siya alis noong gabi. Nakabili ako ng oras na ipinagpalit ang kalayaan ko sa delay. Itinapon nila ako sa patrol. Nakita ko pa si Basko na posa sa hood ng kotse niya. Tiningnan niya ako at tumango ng malungkot. Nawalan ako ng malay bago makarating. Nagising ako sa beep ng heart monitor. Amoy disinfectant at watts. Sinubukan kong gumalaw at nakita ko pulso ko posas sa bed rail. Penitentiary ward ng hospital. May guard sa pinto. Sumasakit ang dibdib kung saan tinusok. Nang mapansin ng guard na gising ako, lumapit ng walang awa. Welcome back, Reyes. Nasaan sila? Hindi mahalaga. Mas malaki ang problema mo. Idinagdag ng prosecution ang charges.
Nilunok ko. Ano? Aggravated assault, violation ng protection order, damages, resisting. At dahil pumasok sa regulated airstrip at inattack ang plane, gusto nilang ihang terrorism sa airport facilities. Federal, minimum 20 years, no bail. Tiningnan ko ang ceiling, 20 taon. Mamamatay ako sa loob. Si Rosa mananalo sa kanila at sa 500 milyon. Sumakit ang mata ko. Akala ko talo na hanggang naalala ko ang loose floorboard sa kwarto ko. Ang butas na hindi nakita ng pulis dahil hinahanap nila ang non-existent dungeon. Doon, sa cedar-smelling box, may mustard envelope. Itinago ko 13 taon na umaasa hindi ko gagamitin. No clear option yon. Sisirain si Rosa, pero sasaktan din ang puso ng mga apo ko. Ayaw kong malaman nila kung sino talaga ang nanay nila. Pero wala na akong choice. Kung ililigtas ko ang future nila, kailangang sirain ko ang past nila. Tiningnan ko ang guard. Kailangan ko mag-call. Isa lang, sagot niya. Kanino? Hindi, sa abogado. Sabi ko na tumigas ang boses. Sa tanging lalaking natira, para tapusin to. Kailangan lumabas si Basco at pumasok ulit sa bahay ko. Dahil ang envelope na yon hindi papel, resibo yon. At oras na ipakita sa mundo kung ano exactly ang ibinenta ni Rosa Reyes, 13 taon na ang nakaraan. Matagal ang oras sa ward. Sa dalawa nagbago ang hangin. Pinalitan ang young guard ng thick neck, no blink stare. Tiningnan ang relo at lumabas. Naiwan ang pinto slightly open. Sumigaw ang instinct ko. Mula sa dilim ng hallway lumitaw ang anino at tumasok ang lalaki na naka-surgical uniform. Pero masyadong malapad ang balikat. Mask, blue gloves, gumagalaw na parang predator. Lumapit sa eye ko at inilabas ang syringe na may clear liquid. Sino ang nag-utos sa'yo? Gasgas ko. Natigil siya at tinusok ako ng dead eyes. Matulog ka na, matanda. Mas mabuti yon. Heart failure, common sa edad mo. Inabot niya ang injection port. Hindi ako nag-isip. React lang. Left arm ko chained, pero right leg free sa ilalim ng sheet. Hininday ko siyang yumuko at sinipa ko ng todo ang old rage ko. Tumama ang heel ko sa tuhod niya. May nasty crack. Umahon siya at tumakbo nang nangyari ang nurses tumakbo. Nakaos ako, pero alam ko na. Escalated ang war. Takot si Cruz na may hawak ako at kung susubukan nilang patayin ako dito. God help the Basco. 5 milya sa ilalim ng Numon SKY. Si Basco lumalaban sa sarili niyang war. Iniwan niya ang borrowed bike sa bundok sa likod ng property ko. Ang bahay, nakasurround ng tape mukhang abandoned. Pero naramdaman niya ang silence. Walang kuliglig, ibig sabihin may predators. Pumasok siya sa laundry window na may knife. Gumalaw na parang ghost sa sahig. Iniwasan ang mess ng raid. Sa hallway, kriyak ang board. Click. Tactical light blinded siya. Isa pa at isa pa. 3 lights mula sala. May bisita tayo, sabi ng deep voice. Hindi pulis, mercenaries. Sabi ng lisensyado Cruz na baka bumalik ang daga sa chise niya. Hindi natulala si Basco, bumagsak siya. Whiz ang taser kung saan sana dibdib niya at tumusok sa wall. Gumulong siya sa door ng room. Kunin niyo at gawing accident. Order ng voice. Nanatisod maraming beses. Si Basco, 65 anyos, full BY alcohol at loyalty laban sa young pros walang baril kinuha na nila. Kamay lang at kung ano makita. Kinuha niya heavy lamp na bronze base. Hinintay. Lumitaw ang una at binagsak ni Basco ang lamp sa skull niya. Bumagsak ng walang tunog, isa down. Sumugod si Basco sa hallway at binangga ang pangalawa sa wall. Hinampas ng baton ng isa pa ang balikat niya. Sumigaw si Basco, pero dumikit na parang aso. 2 headbutt at binyak ang ilong sa splash. Ang pangatlo, leader sinipa siya sa ribs at lumipat. Buot pinisdik siya sa sahig. Saan yon? Demand niya na pinipindot. Search namin walls. Atik, saan itinago ng matanda ang leverage? Si Basco, duguan ng mata, ngumiti na pulang-pula. Search walls, pero hindi floor. Tinwist niya ang ankle ng dirty bar fight move. Bumagsak ang leader. Gumapang si Basco sa kwarto ko. Itinabi ang karpet. Itinaas ang loose board na may duguan na kuko at inilabas ang botch. Pagkatapos sumabog ang pinto at tumasok ang leader na may folding knife. Tapos na, matanda. Sit-sit niya. Tiningnan ni Basco ang window. Jump sa yard. Nyakap ang botch. Hindi pa. Bulong niya at lumundag. Sumabog ang glass na parang diamonds. Bumagsak sa bushes na huminto at naghiwa. Gumulong sa konkrete na may scream at may glass shard sa calf. Pero hawak ang botch. Narinig niya sigaw sa itaas. Flashlight sweeping yard.
Baba at tapusin. Pumilit tumayo si Basco, pilay, nag-iwan ng dugo. Lumundag sa fence at bumagsak sa damo ng kapitbahay, habang lumalabas ang mercenaries. Nanatili siyang nakahiga na niyayakap ang bots na parang relic. Dumaan sila na inches lang. Hinintay ni Basco isang oras, binuksan slightly para check ang envelope. Isinara at hindi pumunta hospital. Alam niyang babantayan. Naglakad 5 milya sa bundok, duguan sa bawat hakbang para ihatid ang kargo. Nang makita ko siya kinabukasan sa visiting room, basag at bruised, hindi ko nakita ang lasenggo. Nakita ko ang sundalo na katatapos lang ng pinakamahalagang misyon ng buhay niya. At nang hawak ko ang blood-stained envelope na yon, alam ko na kahit ano mangyari sa court, hindi ako mag-isa. Madilim at basa ang umaga ng trial. Hindi ako nakatulog. Ginugol ko ang gabi na nakadikit ang mustard envelope sa balat sa ilalim ng uniform. Gasgas sa akin. Pero yung gasgas na yon nagpapanatili sa kinsen. Inilipat ako sa van na walang bintana. Ang chain sa ankles tumutunog na parang funeral bells. Pagbaba binangga ako ng ingay. Hindi justice, circus. Daang-daang tao sa likod ng barricades. Reporter sigaw pangalan ko. Hinahanap ang ekspresyon na mabebenta. Signs mula strangers, protektahan ang mga bata. Ikulong siya, monster. Ginawa ni Cruz ang public opinion na lynching. Pumasok ako na nakatungo ang ulo. Malamig ang courtroom, malaki, dark wood para maliit ang pakiramdam mo. Puno ang audience, shoulder to shoulder, kapitbahay na taon ang itinakip ang tingin sa akin. Parents ng classmates ni Juan. At ayan si Rosa sa prosecution table, pero hindi na ang babae sa expensive coat. Ngayon suffering mother, malaking grace waiter, no make-up, exposed dark circles, buhok sa meshibon, hanky sa kamay, masterpiece ng manipulation, si Cruz sa tabi, sharp na parang knife. Ang public defender ko, si Bruno, pinagpapawisan. Bulong niya prosecution going for 20 years. Kung mag-show remorse, baka babaan sa 1-0. 1-0 years mamatay bago lumabas. Hindi ko sinabi, hindi ako tatanggap anuman. Ang judge, Ginoong Paredes, pumasok na stone face, tiningnan sa ibabaw ng glasses, at sa mata niya guilty na ako. Carnage ang trial. Hindi case iniharap ni Cruz. Show inilagay. Pininta akong bitter old man na nagnakaw ng bata para punan ang void. Nagsalita ng dungjion at psychological torture at tinawag ang star witness niya. Akala ko pulis. Hindi ko inasahan si Teodoro Guzman. Kapitbahay ko 2 bahay pababa. Siya mismong tinulungan ko magtayo ng fence pagkatapos ng bagyo. Nakipag-beer sa porch ko. Umakyat sa stand nang hindi titingnan ako. Ginoong Guzman. Sabi ni Cruz na naglalakad sa harap ng jury. Kwentuhan niyo kung ano narinig niyo sa loob ng maraming taon sa Bahay Reyes. Nilunok ni Guzman, tiningnan si Rosa, na binigyan siya ng maliit na tango. Sigaw, maraming sigaw sa gabi. Narinig ko ang mga bata na nagmamakaawa na palayain sila. Narinig ko si Ginoong Reyes na sinasaktan sila. Gaspis sa buong sala. Naramdaman ko suntok sa tiyan. Kasinungalingan. Sa bahay ko ang tanging sigaw ay sa tea game o bata naglalaro. Sinungaling, bulong ko. Hinawakan ni Bruno ang braso ko para tumahimik. Ngumiti si Cruz. At bakit hindi kayo tumawag pulis? Takot ako. Lahat takot sa kanya. Violent siya. Minsan sinabi niya sa akin kung may makialam sa family niya, ibabaon niya. Kasinungalingan binili sa pera o threat. Nilunok ng jury. Sabi sa akin ni Bruno Seyus to. Tiningnan ko ang envelope sa uniform ko at naintindihan ko na ang system hindi court. Dater. Tumayo ako. Fired ka, Bruno. Sabi ko ng malakas para marinig ng court reporter. Natulala si Bruno. Hinampas ng judge ang gavel. Ginoong Reyes, maupo. May representation ka. Hindi, Your Honor, sagot ko. Sarili ko ang magrepresent. Puno ng bulungan ang sala. Ngumiti si Cruz na delighted. Matandang self-destruct. Binigyan ng warning ng judge bad idea. Hindi mo alam rules. Tinitigan ko siya. Baka hindi ko alam procedure. Pero alam ko ang truth at ako lang dito ang nakakaalam. Pagkatapos heavy silence, tinanggap. Kinuha ni Bruno ang briefcase niya na nanginginig ang kamay. Wish good luck at umalis. Hiniling ng judge ang first witness ko. Sabi ko, wala akong witness. Tumawa si Cruz ng maliit. Iritado ang judge. Tanong kung may opening statement o was the time ba. Inabot ko sa uniform, inilabas ang mustard envelope. Gusot, marumi ng lupa at dried blood ni Basco. Nakita ko mata ni Rosa na tulos doon. Tumigil ang acting. Tumigas ang katawan niya. Kilala niya ang kulay ng kasalanan niya. Naglakad ako ng dahan-dahan sa stand na itinaas ang envelope para makita ng jury. Tahimik ang sala.
Isa sa mga seals na mabigat na parang bato. Pinilas ko ang seal. Tunog ng papel na napunit tumunog na parang putok. Matatag ang kamay ko. Inilabas ko handwritten document sa line paper. Nanilaw, worn edges. Pero may notary seal dated August 14 na, 2012. Nilinis ko ang lalamunan at binasa ko ng malinaw, malamig, sa bawat sulok. Ako, Rosa Reyes, sa pamamagitan nito ay ibinebenta ng buo at permanent ang mga parental rights at authority ko sa mga anak kong Juan, Maria at Pedro kay Guillermo Reyes. Ang transfer na to ay final at absolute. Kapalit ng pag-renounce sa lahat ng claim sa motherhood at pangako na hindi na makikipag-contact sa kanila o kay Guillermo Reyes, tumatanggap ako ng 500,000 pesos cash. Ang perang to ay para sa pagbili ng Toyota Supra 2012 model. Nanumpa akong hindi na babalik. Itaas ko ang sheet. 500,000 pesos. Ang presyo ng 3 buhay. Sumabog ang collective gasp sa sala. Tumigil sa pagtaype ang court reporter na nakanganga. Ang bailiff umatras na disgusted. Pero hindi pa ako tapos. Inilabas ko ang photo na nakakabit sa likod ng papel. Ipinakita ko sa jury at judge. Si Rosa, sa parking ng dealership nakasandal sa red Supra na open roof. Mumingiti na parang predator. Sa isang kamay ang case, sa kabila fan ng bills at sa likod. Blurred pero clear. Sa mainit na konkrete, baby career ni Pedro, 2 buwan, pula sa iyak, iniwan habang pose ang nanay niya sa pera. Inilagay ko ang letter at photo sa harap ni Judge Paredes. Nakita ko kung paano nawala ang kulay niya. Kinuha ang sheet at nanginginig ang kamay. Binasa 1, 2, tiningnan ang photo. Nawala ang professional composure at lumabas ang human fury ng taong nakatingin sa monster. Si Cruz, ang unbeatable lawyer, natulala. Naging ashes ang mukha niya. Tiningnan ang document, pagkatapos client niya, at umatras na parang contagious ang bulok. Isinara ang folder, iniwan ang pen. Surrender. Si Rosa first time naked. Walang pretty tears, walang acting. Humanap siya ng alis sa sala at wala. Tinitingnan siya ng jury na may galit. Audience na horror. Malakas huminga ang judge na pinipigilan at nang magsalita mababa. Dangerous ang boses. Ginang Reyes, sa 20 taon ko dito akala ko nakita ko na lahat. Pero to binenta mo ang mga anak mo. Hindi adoption. Hindi humingi tulong, binenta mo sa sasakyan. Itinaas ang photo at iniwan ang baby mo sa pavement sa gitna na. Tag-init para magpa-picture sa pera. Tumayo si Rosa na panik. Hindi totoo yan, sigaw niya. Peking yan. Gawa-gawa niya. Hinampas ng judge ang gavel na parang thunder. Authentic ang notary seal. Match ang handwriting sa lahat ng pinirmahan mo this month. Huwag mo akong insultuhin. Bumagsak si Rosa umiyak ng pangit. Pero sinubukan pa ni Cruz iligtas ang sinking ship. Tumayo siya, theatrical voice, irregular daw, demand expertise. May 13 taon ako para Pekin. Sasagot ang judge nang biglang bumukas ng malakas ang back doors. Napatingin ang sala. Lumingon ako na may tunog na chains. Si Juan. Dumating na pawisan. Punit ang shirt. Isang sapatos missing. Mata nagliyab sa apoy na kilala ko. Sigaw ni Rosa ang pangalan niya na parang order. Ignored niya si Rosa at naglakad sa center aisle. Gusto pigilan ng bailiff. Pero ragas ako. Palayain niyo siya. Apo ko yan. Itaas ng judge ang kamay. Pakinggan ang bata. Nakarating si Juan sa tabi ko. Mas matangkad na sa akin. Pinisil ang balikat ko. Sorry late ako, lolo. Kaila lumabas ako sa bathroom window ng hotel. Mabilis ang guard. Pero mas mabilis ako. Pagkatapos tiningnan ang judge. Totoo lahat ang sinabi ng lolo ko. Nagsisinungaling siya. Hindi niya kami gusto. Gusto niya ang pera. Protest si Cruz. Minor under duress, brainwashed. Inabot ni Juan sa bulsa at inilabas ang cheap flip phone na black. Yon ang iniwan kong hidden sa kanya. Natagpuan niya ang decoy. Hindi ako brainwashed. Sabi niya na itinaas na parang evidence. At may proof ako. Binuksan niya, pinindot ang buton at inilapit ang speaker sa mic. May static, pero clear ang voice. Si Rosa, walang iyak, walang sweet, puro harsh. Kaya, kailan niyo ibibigay ang pera? Demand niya. Sagot ng lalaking voice. Pagkapirma ng guardianship Tuesday, Rosa. Okay. Kasi hindi ko na kaya isa pang araw sa mga batang to. Tinitingnan ako ng malaki na parang gustong patayin ako, at ang maliit hindi tumitigil reklamo. Pathetic. Sabi ng lalaki tiisin mo ang 500 milyon. Alam ko na. Pagkahulog ng tsekwe, bibilhan ko sila ng 3 tiket sa pinakamurang boarding school sa Switzerland. Pero malayo, doon sila mabulok.
Tinanong ng lalaki tungkol sa akin at tumawa si Rosa. Dre, cold. Huwag mag-alala. Sabi ni Cruz 20 taon siya. Matanda na, mamamatay sa loob. Magbibrindis ako sa Paris habang ang mga apo niya mabulok sa Alps. Matandang tanga na sana namatay na noon pa. Pinatay ni Juan ang recording at absolute silence. Mas mabigat kaysa lahat kanina. Horrified ang jury. Ang judge hindi na surprised, furious. Si Rosa, finally numask, naglabas ng animal scream at sumugod hindi sa akin, kundi kay Juan. Kuko hinahanap ang mukha niya. Ibigay mo, akin ka. Sigaw niya. Umurong si Juan na hawak ang phone palayo. Nag-interpose ako, pero hindi kailangan. Ganon sa kanila, ragasan ng judge. 3 agents binagsak siya at pinosasan. Sumipa siya, kumagat, dumura, sigaw obscenities. Ina ako, akin sila. Nakita ni Cruz ang disaster at gusto tumakas. Isinara ang briefcase, tinipon papel, hakbang papuntang exit. Ginoong Cruz, sabi ng judge na calm pero scary. Natigil ang lawyer. Nagpresent ka ng witness na alam mong nagsisinungaling. Facilitated fraud. Konspirator sa plan na agawan ng kalayaan at family ang isang tao para sa pera. Tiningnan ang agents. Dalhin si Ginang Reyes. Charges perjury, fraud, abandonment, assault at conspiracy. Humarap si Rosa sa akin. Pure rage. Galit ako sa'yo. Sana mamatay ka. At first time sa 13 taon, hindi galit ang naramdaman ko. Piti lang. Alam ko, sabi ko ng mahina, at kaya katalo. In-order ng judge arestuhin din si Cruz. Investigation. Recommendation disbarment at criminal charges. Kinarga siya na drug ang expensive shows. Chow sang sala, reporter sigaw. Pero sa gitna may impossible calm. Tiningnan ni Juan ang chains ko. Panalo tayo, lolo. Tanong niya na nanginginig ang boses ngayon na baba ang adrenaline. Nakita ko judge signal alisin ang shackles. Nakita ko ang empty space kung saan dating monsters. Anak, sagot ko, niyakap siya ng mahigpit. Panalo tayo. Huling hampas ng gavel ng judge. Case dismissed permanently. Ginong Reyes, libre ka at tungkol sa custody ng minors. Sa tingin ko nasa tamang lugar na sila. Lumabas ako ng court hindi accused, kundi lolo. Si Juan sa tabi ko at ang pinakamahalaga pa. Kunin sina Maria at Pedro. Diretso kami sa hotel. Sinubukan pigilan ng guards. Pero this time hindi crowbar dala ko. Court order signed BY Federal Judge. Pagkakita nila, umatras sila. Pagbukas ng suite door, sina Maria at Pedro sa sofa, nakakulong sa sarili, takot. Akala nila babalik ang nanay nila, para kaladkarin sila sa Switzerland. Pagkakita sa akin, pagkakita kay Juan Sef, naglabas sila ng iyak na sumira at nagbuo sa akin pareho. Binangga ni Pedro ang katawan ko at ibinaon ang mukha sa tiyan ko. Kumapit si Maria sa braso ko na parang lumulubog sa dagat. Niyakap ko sila at nangako na walang makakaagaw ulit sa kanila. Ang mga buwan pagkatapos ay whirlwind ng papeles. Ang pera, 500 milyon. Parang unreal Joe's number. Sa kanila yon. Galing sa unknown father at nanay na ibinenta sila. Pumunta ako sa firm na nag-a-admin ng trust. Sam na handang tulungan si Rosa luotin ito. Pumasok ako na best flannel shirt at work boots ko. Tinitingnan ako ng mataas hanggang inilagay ko ang guardianship sa mesa. Fired ko silang lahat. Admins, lawyers, accountants na tumingin sa ibang direksyon. Inilipat ko ang trust sa conservative firm na Iron Ethics at Locked para kahit ako hindi makahawak kapital. Ang perang yon para college, first homes, feature. Kinuha ko ang admin fee na authorized ng court. Pero hindi para luho, para ayusin ang nasira. 6 months later tumayo ako sa harap ng old house ko. May for sale sign na umuugoy sa hangin. Masakit magpaalam. Doon ko pinalaki ang anak ko, at pagkatapos ang mga anak niya. Doon may tawa, luha at silang pinto din, yellow tape, ghosts. Oras na mag-let go. Ibenta ko sa young couple na nagsisimula. Kinuha ko ang natira at parte ng fee at binili ang dream ko mula 20 anyos. Malaking ari, luxury camper na may real beds, full kitchen at space para sama-sama ng hindi masikip. Lumabas kami Tuesday morning, hindi lumingon, nag-drive west, nakita namin plains maging hills at red desert. Kumanta sa radyo, kumain sa roadside eateries, tumawa hanggang sumakit. First time sa 13 taon, walang siya daw na naghihintay sa daan. Ngayon nakaupo ako sa folding chair, sa gilid ng Copper Canyon. Bumagsak ang araw at pininta ang langit ng orange, at purple na impossible. Amoy pin at firewood ang hangin. Sa harap ko crackling campfire. Tinuturuan ni Juan si Pedro kung paano i-roast marshmallow nang hindi masunog. Kahit determined si Pedro gawin itong uling.
Si Maria nagbabasa nakabalot sa blanket. Paasalog. Peaceful na hindi ko nakita mula bata pa siya. At tinitingnan sila, hindi ko nakikita 500 milyon. Hindi trusts ni trials. Nakikita ko ang mga anak ko. Akala ni Rosa mabibili ang happiness, na mansyon at private jet pupuno sa butas sa loob niya. Akala niya good deal ang ibenta ang mga anak sa 500,000 pesos dahil nakabili siya ng Supra. Nagkamali siya. Sabi nila mas makapal ang dugo kaysa tubig at ginagamit yon para justify sins. Para pilitin ka magpatawad sa sumisira sa'yo dahil lang share yene. Natutunan ko sa mahirap na paraan na biology lang ang dugo. Wala nang iba. Choice ang love, act ang loyalty. Pinili ni Rosa ang pera. Pinili ko sila. At habang tinitingnan ko si Pedro tumawa kapag nasunog ang marshmallow niya at binigyan ni Juan ng tapik sa likod. Habang ngumingiti si Maria sa pagtingin sa kanila. Alam ko tama ang pinili ko. Ibinenta niya ang mga moment na to sa presyo ng second-hand car. Pwede nandoon ang pera sa bank. Pero hindi sulit kahit isa sa yakap nila. Kasi family hindi ang nanganak sa'yo. Family ang nanatili, ang nagbenta ng pick-up para bayaran utang mo. Ang sumira ng gete para pigilan ang plane. Ang umupo sa tabi mo sa court kapag galit sa'yo ang buong mundo. Family ang nandyan kapag dumating ang bagyo at nandyan pa kapag lumiwanag ang araw. At tinitingnan ang 3 kong anak sa tabi ng apoy. Alam ko isang bagay ng sigurado. Nasa bahay kami. Kahit saan namin ipark ang camper na to, nasa bahay kami. At yon ang yaman na hindi niya maintindihan kailanman. At kung ang kwentong to ng paglaban sa hustisya at pagprotekta sa minamahal mo ay gumalaw sa puso mo, pakilik at mag-subscribe para suportahan ang matandang ito. Saan ka nanonood ngayon? I-comment mo. Talagang binabasa ko at pinapasalamatan ko bawat isa.